Magandang araw mga kapartner! Narito tayo sa bagong episode ng Kapartner Podcast Season 3. May echo yun, kapartner. Kung sino man yung kausap ko, later, papakilala ko. At dahil dyan, dito pala sa Kapartner Podcast, pinabahagi natin ang mga kwento sa likod ng tagumpay, mga kwento ng sipag, growth, at moment na akala natin hindi na kakayanin, pero hashtag pwede pala. Diba? Ang mga kwento ng ating mga kapartners. At dahil dyan, kilalanin natin ang ating kapartner for today na si Ma'am Stephanie Dumatol. Ay, palakpakan niya si Ma'am Stephanie. Ma'am Stephanie, I think this is the best opportunity na ipakilala mo yung sarili mo. Ano ba yung position mo sa branch division? And kamusta ka ngayon? Yan, sige ma'am. Hi mga kapartner! Ako po nga pala ay si Maria Stephanie Arcon Dumatol and I'm currently the Deputy Career Development Head of Branch Division. Yon! Palakpakan mga kapartner! Kapartner Stephanie, maraming salamat sa pagdayo dito sa aming studio. Oy, it's an honor to be the first honor here. Kidding aside, di ba ganun kami ka-close ni Ma'am Stephanie? Ma'am Steph, anyway, ilang years ka na ba dito sa Global Dominion? Actually, mag-11 years na ako ngayong April 13, 2026. And as we conversed earlier, di ba, from marketing assistant to operations ng branch, di ba, naging regional manager, and then after that, tama, no? Deputy head of career development department ng branch division. Yeah. Wow, what a journey it has been. Sabi nga, di ba? Ang dami nga. Oo, kakanta na ba ako? Kidding aside, kapartner, no? Syempre, tulad nga sa ating mga previous episodes, meron tayong fast talk, ma'am, bago tayo magsimula. Okay? Okay, let's so go! may mga pahapyaw na akong tanong sa'yo eh. Alam mo na naman to eh. Di ba? Pero itong fast talk, di mo pa alam. Hindi. Tama. Dapat. At dahil dyan, simulan na natin. Piliin mo lang, best answer. Unang tumatak sa isip mo, bato mo na agad. Early bird or night owl? Night owl. Wow, field work or office work? Field work. Marketing or operations? Both. Pwede ba both? Pwede, bahala ka sa buhay mo. Ako rin naman eh. Branch life or regional leadership? Alam, mahal kong both din. Both din. Anong gusto mo? Pressure or purpose? Purpose. Oh. Isa ka bang stick leader or approachable leader? Approachable. Uy. Eto, pinakamahalagang tanong. Lalo na sa panahon ngayon, after pandemic, di ba? Work-life balance or work-life integration? Work-life integration. Nice one. Self-doubt or self-belief? Belief. Self-belief, of course. Wow. At para sa'yo, anong mas gusto mo ma-experience? Failure or growth agad? Sa akin, experience. Wala doon. Experience. Experience. Anong gusto mo? Dito, kaya, or hashtag pwede pala? Hashtag, pwede pala. Ayan, maraming salamat ka. Palakpakan na si Madam Steph. Madam Stephanie, thank you for that fast. Wow, thank you talaga. Kala mo naman talaga. Meron na panalunan si ma'am. Yeah. But anyway, kidding aside, no, ma'am. Maraming salamat talaga, ma'am, sa pagdalo dito sa ating Kapartner Podcast at i-share ang iyong hashtag pwede pala story for today. Yes. Ayan. Siyempre, balikan natin yung as we conversed earlier, no, bago tayo mag-start ng filming. Kwento mo naman yung journey mo dito sa Global Dominion. Straight from your experience and share to our audience. Okay. So, kapartner, no, I've started way back April 13, 2015 to be exact. Nagsimula ako bilang marketing associate. Tapos, first job mo ba si Global Dominion? Hindi. Hindi. Bago doon, ano ka? Call center. Ay! Hello po! Yeah. Ay, mali! Hindi. Thank you for calling. Hindi pala hello po. Okay, sorry. Nag-call center ka dati? Yes. Okay, sige. For how many years? I think almost 2 years. I see. And then nagpahinga ako ng mga 1 year and a half. Kumbaga, hinanap ko yung purpose. Kaya pala ganun yung sagot niya. Or basically, napagod lang talaga. Kasi naman sa BPO, medyo BPO. pressured ka and by the book talaga yung sinusunod, by the standards. And then after that, actually si Global, makonsider ko siya as answered prayer. Talaga? No kidding. Kasi naalala ko before, I'm at my lowest point of my self, no. Sabi ko,
need kong bumangon. Kasi nga, nagpahinga ako ng 1 year and a half. Sabi ko, need kong bumangon ulit. Tapos, I need something or sign from the Lord Almighty na kaya ko ng tumayo ulit. Tumayo ulit. And then, pagkabukas ko ng phone ko, nakita ko hiring sa Facebook, Global Dominion Dumaguete Branch. Nice. Ayun. So, kaya siguro nagtagal din ako until now. So, yun pala yung journey mo. Yeah. How about naman yung journey mo dito sa Global Dominion? Oo. So, March, nag-start ako marketing associate and then loans associate after a year. And then, after 3 years, naging branch manager ako ng different branches. So, I've handled 3 different branches as a branch manager. And then, after that, naging regional manager ako. 2 regions actually yung na-handle ko rin. And then, nandito na ako ngayon sa career development. Yan ang haba ng journey mo, no, ma'am, no? But anyway, ano ba yung, syempre, coming from a BPO company, and syempre, how do you compare the work here in Global Dominion doon sa BPO mo? Okay. So, yung sa BPO kasi, yung magandang nangyari doon sa akin is na-learn ko yung pag-value ng time. Yung sinasabi natin, time is gold. Oo, kasi ultimo break mo, Yes! itipa mong ganyan. Kahit 1 second lang yan, it's very Maliliit important. ka kasi sabihin gap time sa'yo, be. Yes, ayun. So, ayun, yun yung nagustuhan ko sa BPO naman. But, what I like about Global Dominion is, kumbaga, mas marami akong na-discover about myself, kung ano ba yung pwede kong gawin, no? Kumbaga, hindi ka nakakulong, for example, comparing to the BPO na nagko-calls ka, no? So, ngayon, You're just sitting on a desk. yeah, oo, ngayon, mas marami ka nang nakakasalamuhan din, and ayun, nasiserve ko na yung purpose ko. Correct. Yeah. Tama. And then you mentioned, di ba, marketing assistant, tama ba? Yes. And then how about that, yung transition, kamusta ba? Kasi ilang position din yun, marketing assistant, tapos loan processor, I believe, BM. ano ba ang tawag dun dati? Treasury assistant? LPTA. LPTA. Ang haba. Loans Oo, processor, yun. treasury assistant. Correct. So, yung mga changes na ganun, ma'am, kamusta naman? Di ka ba nabibigla or talagang gusto mo rin siya? Actually, yun yung na-adapt ko kay Global Dominion na through the years. Na parang, kung may changes, adapt agad. Shift agad. Kumbaga, bawal ma-stuck. So, Tama. lahat ng yun, kumbaga, experiences, tapos dapat nag-learn ka ng agad-agad para at least hindi ka rin maiwan. Tama. So, sabi nga sa Global Dominion, isa lang ang meron talaga dito sa mundo, di ba? Constant, yes. Constant ang changes. Yes. Tama naman. Ayun. And, syempre, nabanggit mo rin, di ba, naging branch manager ka. Ano nga yung branch na yun, ma'am? Sorry. Alright. First branch na handle ko is actually Rojas Capiz. No? Actually, tiningnan ko pa yan sa mapa before. Baka naman biliran yan. Tiningnan ko pa sa mapa kung gaano siya kalayo from our home, no? Sa Bayawan City. So, ayun, Rojas Capiz, and then after Rojas, nag-handle ako ng Bacolod branch. And after Bacolod branch, nag-handle ako ng Tagbilaran branch sa Bohol. Yes. Anong pinaka-challenging sa pagiging branch manager? Yung pa-target kayo. Kasi yung quota, may nabol. Yes, Tama. oo. But I think I'm lucky enough that I was able to build a team, no, from those different branches na sobrang solid na pag sinabi kong ganito yung direction natin, lahat sila doon talaga yung papunta yung direction. So I think it's all about working the relationship also with your teammates. Yeah. Oo. And then just listen with them kung ano ba yung mga hinaing, ano ba yung gusto nila. Correct. Ayun. Para iisa kayo ng daan. So, alignment in short. Yes, align. Align na align kayo sa goal Correct. ninyo. At alam ng pag align kayo, alam ng team kung ano yung mga gagawin. Yes. Wala, ang galing naman din, ma'am. Balakbakan natin siya. Align. And, kwento mo naman yung pagiging naman, regional manager mo naman. So, sabi mo, 2 region. Ano nga ulit yung 2 region na yan? So, I've handled Samar Leyte, which is Region 8, and then Cebu Bohol, which is Region 7 naman. So, ayun. First,
na handle ko is Samar Leyte. It's very challenging actually. Kasi those Anong difference naman nung from branch manager to RM? Okay, so from BM kasi isang branch yung hinawakan mo. Siguro pagpalagay natin Kasi 5 people. baling yung branch mo lang hinabol mo Yes, quota. oo, Okay. 5 people or mga 10, 10 tao. Pero pag nag-RM ka, 10 branches. Hindi pala tao lang. Branches pala. Oo, branches. Hindi lang yung staff. Tama. Kundi may LCs na rin, dealerships, lahat-lahat ng concerns talagang napupunta sa'yo. Of course, katuwang ka ng area head. Tama. Ayun. Nice one. So, yung pagiging RM, I think, ang nangyayari kasi, yung regional manager, katuwang ng area head, sila yung, or kami yung before, yung middle ng management at saka ng mga rank and file Rank and sa files. branches. So kung ano man yung mga gustong direction ng management na gustong ipaabot sa branches, kami yung dapat nakakapag-delegate, cascade, ganyan. So same with the rank and file, kami yung nagiging bosses din nila towards the management. Tama. So, nabanggit mo yung management and kapag may hawak ka na talagang malaki at malaking group or madaming tao, syempre, natetest dyan yung yung how you handle people and also your leadership. There were, nagkaroon ba ng time na na-question mo yung leadership mo? Ah, okay. Na sa tingin mo, okay, maganda tong takbo ng the way I handle these things sa alam ko. Pero meron bang kabang na-experience na parang na-question mo siya kasi parang hindi ito yung resulta na na-expect ko? Okay. So, meron to, partner. Actually, before ako mag-BM, way back college days kasi, I've been a student leader na. So, parang may background na ako kung paano mag-handle ng group of people, ganyan. And even sa community, I was once an SK chairperson sa barangay namin. So, nung pumasok ako global, alam ko yung capabilities ko. Ganon. Pero, nalilimit ako dahil introvert in nature ako. Inside, ang true nature mo talaga is introvert ka. So parang mas nakakapagod sa'yo, doble effort ka kasi nagiging extrovert ka kasi you have to. Oo. Tapos nung introvert ka, of course, parang sanay ka lang sa background. Diba? Parang okay lang yung gawin ng iba, yung mga ginagawa. So, nag-doubt ako. Though I know na, alam ko yung leadership capabilities ko, nag-doubt ako nung time na gusto ko lang ma-promote, pero walang opportunity. Hindi ka na nabibigyan ng opportunity. Yes. Yun yung tanggit mo. Okay. So, yun talaga. But then, hindi ako nagpa-victim, of course. But there are times siguro, pero ang ginawa ko, in-assess ko yung sarili ko, bakit? And then, when I found out the answer, ayun na sabi ko, baka kasi hindi rin nakikita yung capabilities ko, kasi hindi ko nga pinapakita. Oh, yun. kasi tinatago mo. Introvert ka daw kasi in nature. Ayun. I mean, kailangan mo lang talaga ilabas yung kakaya mo, di ba? Malay mo naman kasi, kaya hindi binibigay sa'yo yung opportunity, maybe it's not your time or there's something na you need to show them. Yes. Di ba? And pinakita mo naman and eventually ngayon ay deputy sa career development. oh, di ba? Career development. Ngayon, ma'am, kung tatanungin, ano naman yung experience mo nung transition from RM to career development? Kasi magkaiba yun. Career development, you are developing group of people or a person and then you have to follow a plan. Tama? Kasi medyo strict tayo dyan eh. However, ito naman sa RM, yes, you have to show them. Ito, kaso nag-organize ka pa, yung mga targets ka. Anong difference? Yes. Malaki talaga. Kasi nung journey ko before ako nag-CDD, sales, target, quota, ganun kami na-build. Diba? Parang nasa field kami lagi. No? So, nung nag-CDD na ako, diba sa CDD parang nasa back office. Oo, yung back office. Support eh. Support, oo. So, una, of course, nahirapan akong galaw na galaw kasi ako nung RM ako eh, gano'n, branch to branch yung visit, ganyan. Tapos nung nag-CDD ako,
parang wala akong pinupuntahan na branch. Tapos sanay akong kumausap ng mga tao na ng different branches, mga loan consultant, dealership. Nung nag-CDD ako, parang virtual world na siya. Ayun. So, una, adjustment talaga. Sobrang laki ng adjustment. But, I've said na I believe nandito ako dahil may purpose. Walang accident dito sa mundo. Correct. Ayun. And sa CDD, ano ba yung target ninyo? Kasi nga may quota kayo dun sa branch. No? What is your goal ba sa CDD? Actually, sa CDD, naka-align pa rin kami doon sa, di ba may quota or target yung sales. Naka-align pa rin kami doon. So, whatever it is, yung mga trainings, mga modules na ginagawa namin, talagang dapat siya ay value added sa ginagawa ng sales din. So, kumbaga, kung ano yung binibigay namin na trainings, modules, sa mga bagong new hire, as mga new hires, at saka sa mga BMs, no, leaders, ay dapat ay nakakadagdag yun papunta sa sales naman. Ayun. So, everything na ginagawa nyo, support talaga eh. Yes. So, what's lacking dun sa tao, kayo yung pumupuna. Yes. So, tama ba? Tama. Kasi, sa RM kasi, kung ano yung kaya mo ibigay eh. Pero kasi dito sa CDD, eto yung you should this is what you're lacking, and ito yung magagawing plano natin sa'yo. Tama ba? Ayun. Gumagawa kami ng assessment. Ayan. Wala, ang galing mo naman mag-assessment. Ma'am, pwede ka na mag-CI. CI ka ba dati? Ay, nakatry kami mag-CI. Sa biliran? Kasi pag nag-DM ka, ka-partner, marami, lahat, kaya mo dapat gawin. Kayang gawin lahat. Yes. Pati yung pang-AO, no? Di ba? Oo. Grabe. TP, yung document processor, kaya mo dapat yan, lahat. As a DM. Ano naman yung hashtag pwede pala moment mo na pwede palang umangat ang career dito sa Global Dominion? Ayan. Ayun, so sa akin naman yung hashtag pwede pala na pwede kong i-share is pwede pala na yung isang introvert in nature, Yes. na staff na nagsimula sa maliit na branch ng Dumaguete before ay kumbaga, ma-serve niya ang purpose, mapunta siya sa dito na sa Career Development Department. And pwede pala na yung introvert na batang yun ay pwede nang mag-handle ng different types of people. Wow! Ayan. Kasi kung sa training ka, no, lahat, Yes, all walang types of pili. people talaga ma-handle at ma-handle mo. Parang napagod na lang din for you. Grabe yung journey mo, madam. And, di ba, ngayon, Deputy CDD head ka nationwide. Ano ang pinakamalaking responsibility as being a Deputy CDD head nationwide? Ayun, so kumbaga ngayon, malaki, buong Pilipinas. So ngayon, no, just like what I've said na, naka-align kami, katuwang kami ng management, papunta dun sa target or goal natin, as a whole, dito, hindi lang sa branch division, but of course, sa buong Global Dominion. So, sa CDD po ay pinag-iigihan namin yung trabaho namin na talagang ma-provide yung best of the best namin in terms of training people, then supporting people as providing assessment with the people. Ayun. For their growth. And for the growth of Global Dominion. So, in Dominion. short, results. Yes. Wow! And ano naman yung magiging advice mo sa mga kapartners natin na nagsisimula pa lang sa career nila? Lalo na dito sa Global Dominion. But anyway, in general, ano ba ang biggest advice bibigay mo sa mga kapartners natin? And siguro sa akin, may nabasa ko lang to somewhere else na if you want to find your purpose in life, no? Parang hanapin mo lang yung 3Ps kapag nagsisimula ka. Wow, Hindi yung 1 piece, wait lang, 3 iba piece. yun. Parang sasagot lang ng email, kailangan may 3 piece ka eh. Iba to, iba. Okay. Iba to, So, 3Ps kasi, if you want to find your purpose in life, you have to find your potential and your passion. Potential, passion. At purpose. Yeah. Purpose. Yan. Okay, sige ka, partner. Diba? Banat mo. Kasi, kahit saan namang aspect, hindi lang kay Global Dominion, if nagsisimula ka pa lang, di ba, you're wondering, saan nga ba? Ano nga bang role ko dito sa mundo? So, you just, maybe, it will be helpful if you just find your potential at saka yung passion. Ano ba yung gusto mong gawin? Gusto mo ba mag-drawing? Gusto mo ba
yung hosting? Gusto mo ba, may ano ka ba, may passion tsaka potential sa art? Then do so. Kumbaga, i-share mo sa yung talent mo. Kung nandito ka man ngayon, nagsisimula sa global development, i-share mo sa branch. Tama. Diba? I-share mo sa mga leader mo. And eventually, you will going to find what's the purpose in life. Yan. Wala, nakakaiyak naman ka, partner. Very good ka. Diyan palakpakan na si Madam Stephanie. Yan. Ayan. Punta na tayo sa pinaka-last nating portion ng ating interview. Complete mo ang sentence na to. Akala ko hanggang dito lang ako. Pero, hashtag, Okay, so pwede pala na as someone na nag-start sa Visayas, no? I think hanggang Visayas lang ako. No? Pero pwede pala na umabot hanggang head office, no? And I'll be serving my purpose here sa Career Development Department. oh, di ba? Much better kapag nakagsalita sa ano mo, mother tongue mo. Okay, ka-partner, ayun na. Yun na yung last portion natin. Mag-iiyak ka na. Wow! Anyway, thank you. Maraming salamat, Madam Stephanie, for today's interview. Okay. Napag-unlakan mo kami. Palakpakan niyo si Madam Stephanie. Ayan. At dahil dyan, goodbye, kita kids. At ito ang Ka-Partner Podcast Season 3. 3. Oy, love yan. Heart. 3. Bye mga partner. Bye!